Men, sakto yung prediction ko, no? Tapos pareha sila may stumble. Sorry. Naalala ko lang. Sana inyong marapatin na kamustahin ko yung mga nasalantaan ng sunod-sunod na bagyo dito sa atin. Okay lang ba lahat? Okay. Kasi sa sunod-sunod talaga, sunod-sunod talaga eh. Pero pasensya kung may bagong sakuna na inihain at higit pa sa signal number 5 yung dumating na ika-6. Ito yung panay reklamo na bias daw yung crowd pag hindi home court ni Tarantado. So gusto mo kong labanan sa Maynila kung sandi pa ako natatalo? Asintadong mga ngaso sa Maynila galing South. At dito ko nakuha aking crown kung yung Davao aking kampo, kung Maynila hunting grounds. Ganda nun, Nagbabalik gun bars yung tirador. Sa finale, diniliver. Sa kamay ko, 3 na. Kasi, ito guys, nung run, sa buhay run kasi ni Six Straight, mabibigat yung mga nababangga niya dun. Lanzetta, Poison, sobrang dikit lahat ng laban niya. Tapos, hindi lang dikit na dikit talaga, kundi talagang dikdikan. Tutumba yung natira, yung pang-titrigger. Kaya yung pang-titrigger. Sa kamay ko, 3 na natutumba yung natira, yung pang-titrigger. Oo, kasi diba, 3, oh, god damn, man. Sobrang solid nun Napag ganun nga si Moto, Kasi solid yun, man. 2 kamay na tira, kasi 3 na natumba, 3 na tinalo. Yeah. Pang-titrigger. Kaya ito talaga yung kinagandaan ni Six Straight. Kaya niya magmalalim na makagets yung mga tao. Like tulad nun, men, simpleng reference pero malalim meaning, di ba? Tumba 3, trigger, mga ngaso, hunting ground. Like, I mean, gets agad. Kaya kamusta, baliktaran princess? Isang istilong nahuli ko kung paano niya nagagampanan, walang hiya. Nang minsan tayong nagkainuman at nakita ako sa cellphone mo lang hindi ko sinasadya, i-search nyo, Anagram Solver. Lalabas lahat ng tools na ginagamit niya para lang makalikha o nagnanakaw gamit tool, panay loot, ginagawa, madaya. Men, mabigat yun, men. Sobrang bigat nun. Loot, tool. Pero hindi lang ganun, kundi ang mensahe din. Hindi lang sa pagbabaliktad. Yung mabigat nun yung mensahe na, kaya na-master mo yung pagbabaliktad. Kasi, dahil sa ganitong app, ayun, pinakita ni Six Straight, boom. Binaliktad nga niya. Easy, di ba? Ang ganda. Burara kasi, kaya ako yun nahuli dong. Tanaw ng 6 yung internet na parang logo ng Google Chrome, pero siyempre may yung 6 logo ng Google Chrome, okay? Ba't na yan? Inaantay na lang kasi kung sinong makakapunan yan. Pero gets kita, bilang rapper, natural, sinusulat mo yung mga bagay na totoo mong nararanasan. Pero, grabe ba? Sa totoo lang, kamukha niya yung si Grabe ba? Sa totoo lang. Sino si Grabe ba? Hindi ko. Pero sa totoo lang, pinanood ko yung laban ko kay Shay. Alam mo yun, hindi ko ramdam kung ako'y nanalo ba. Pero di ko rin masabi na ako'y natalo niya. Ang punto ko'y kaya kong tanggapin yung mga tagilid na laban at ako'y aminado pa. Ang tanong, sa laban mo kay J Black, Pistol, Lanceta, tingin mo panalo ka? Wala. Kaya paano ko yung style tol ng inyong idol nila Ruko Holo gamit? Nung ramdam niya na yung hatol, bigla sa dun, horado lapit. Hindi. Baka si Phoebus bigla akong i-game over. Paano yung supposedly referee, takot gumit na at pumito, kinailangan ko pang maging whistleblower. At ano pang ginagawa sa whistleblower? Hindi ba dinadali? O you may shoot the messenger? Ang kaso, na-deliver ko na yung mensahe. Ayan nangyari. Doon medyo hindi masyadong
ano doon no, kasi parang paulit-ulit na kasi yung angle eh. Kasi about sa angle dyan is, yun nga, about luto. Kaya parang hindi na masyado na ano. Tapos hindi masyado malinis pagka-execute ni Sixth Street doon. Kaya siguro hindi ganun yung reaction ng mga tao. Ko na yung mensahe. Ayan nangyari sa sinasabing pinakabata na kampyon. Ngayon nananalo na lang sa di malaman na rason. Puta, payag ka sa ganun? Sa'yo na yan tituloy. Sa'yo na yan tituloy. Nakakaawa ka na lang, Chong, from pinakabata na kampyon to pinakamagulang na kampyon. Double meaning yung magulang, no? Kasi gulang. Kasi yun nga guys, parang nanalo nga si Mot dito kasi madaya. Kaya gulang. Sa magulang na, double meaning wordplay. Solid yun, men. May gasol ka na, kulang ka pa sa gasolina. Ang dami pang trouble. Pilit pagka-promote ng promotor dun sa mot na palyado na yung motor. Takina sina J-Black, Pistol, Lanceta. Yung rhyming lang yung maganda dun. Okay. Yung agarang pinuntirya. Sunod-sunod yung di makatarungang paghatol, nag-astahang mga pulisya, purbida. Magbabanggit pa ba ako ng N-word, racism, para maabot din yung linya na yung tinabaho nila'y black na may pistol at patalim kaya di makanapan ang hustisya. Purbida! Kasi yun yung mga tinalo, no? Kaya hindi uminga yung issue. Kasi yun nga guys, hindi uminga yung luto. Dahil yun nga, pistol, tahimik pagkatalo. Patalim kaya di makanapida. Magbabanggit pa ba ako ng N-word, racism, para maabot din yung linya na yung tinabaho nila'y black na may pistol at patalim kaya di makanapan ang hustisya. Kay Ram, tinawag ko sang Tom ng Tom and Jerry. Yun ang sulat kong na-highlight. Kasi ang pusa ay maraming buhay at yun ang nakuha ko in hindsight na 3 beses ka nang pinatay at kung susundin yung timeline, dadagdagan na lang niya ng 6 nang maubos na yung 9 life. Yun, man. God damn talaga. God damn, man. Pero yan yung mga topics sa susunod na rounds. Relax lang, di pa kita tinutuluyan. Hinangad mo tong dream match, bango mo tong iyong inabutan. It's gonna be a long night for you. Huwag mo kong tutulugan. Bangungot! Solid ng 9 lives dun, guys. Sa wakas, mangyayari na tong labang iniiwasan mong masubok. Nung pero, man, yun talaga yung parang signature na yan ni Sixth Street, na yung pangalan niya, gawin niyang punchline. Like, tulad nung Campoison, yung basta may part doon na ginamit pa din yung pangalan niya. Parang ganun talaga. Isa na yan sa ni Sixth Street, signature na linya. Yung pangalan niya, magawa yung punchline, okay. Habang iniiwasan mong masubok, nung press con pa lang, kitang-kita na ang hirap ng dinulot. Paidlip-idlip ka na, ngunit hindi ka makatulog kasi itong dream match nila ang kinakatakot mong bangungot. Kasi real talk, si Enigma mismo naghamon. Sa tagal ng kumpirmasyon na inipnakot na bagot. Sa paglipas ng panahon, malamang nasa vice mo na ngayon yung mga naipong palusot. Sakto, makakapagtago ka sa ingay ng kontrobersya at sigalot. Kesyo ninakaw to kay Enigma ng oportunista na panot. Well, wag mo nang i-justify kung bakit ka naging takot. Alamin natin yung sagot. Ninakaw nga ba to ng PSP sa flip top o ikaw mismo nagdamot? Kasi si Enigma nagtanim
Si Phoebus lang yung nakinabang. Sa kakaiwas mo mamen, nagkaroon pa ng hidwaan. Kaya ba't niya sisisihin kung matira mayaman? Masyado niyang pinahirapan. Kung san-san pa nakarating, kaya nga tour na kinailangan. Tas magyayabang ka ngayon, kesyo ikaw nagbubuhat sa amin? O ba't sa flip top, di mo nagawa yun? Yung kahambugan mo, subukan natin. Opisyal kitang hinahamon sa bagay na pinagdamot mo nga rin. Gawin ulit natin to sa ahon, magpubusan tayo ng hangin. Pero, ito yung isa, dyan ang part. Maganda, pero parang sa tingin ko overacting yung... Sa tingin ko lang, men. Sa tingin ko lang overacting yung crowd dito, guys. Parang yung makaka-relate dito is yung mga fan lang talaga ni Mot. Pero, ewan ko bakit ganun yung reaction. Yung meaning naman lang talaga dun is, nung tayo sa flip top, tignan natin kung sinong manalo sa atin, di ba? Parang ganun. Tapos yung angle dito is, umiwis ka sa akin, kaya nandito tayo. Like, parang ganun. Wala mo siya. Para sa akin, guys, like, sobrang dikit naman tong laban na to kasi yun, 5-4 yung boto ata niya. 5-4 ba? Parang 5-4 nga, 5-4. So yun, sobrang dikit nga, di ba? So para sa akin dito, parang wala masyado yung effect, parang ganon. Hindi siya gaano kabigat, pero maganda siya. Pero hindi siya gaano kabigat. Pero nagtataka lang ako sa reaction ng mga tao dito. Hindi pa niya kaya tumbasan yung 9 lives sa punchline at sa lines na to. Wala pa. Di ba tirador ka umasta? Di na yan uubra, tanga. Na-hype Di na na ako masisindak sa mga patutok-tutok mo, aba. Tsaka paano papuputok yung mga gun bars mong dala? Kung una sa lahat, tol, hindi ka kumasa. Yun yung punch. Dun, yun, men. Yun yung legit. yun. Sobrang lakas nun, men. Problema, sobrang haba lang ng setup. Parang 1 minute ata naubos dun eh. Parang 8 bars yata bago lumanding dun. Kasi yun yung pinaka-punchline talaga. Kaya paano puputok, di ka kumasalay. God damn, man. Yun. Doon. Yun yung pinaka-punchline doon, man. Parang natabunan agad yung round doon ni Mot. Ni Sixtet. Solid yun, man. Tol, hindi ka kumasa. Pero eto guys dito natin makikita kung gaano kagaling si Mot mag-deliver sa kanyang linya. Dahil tingnan nyo kahit papunta pa lang sa punchline, nag-set up pa lang, napasigaw na sila. 'Di ba? Set up pa lang, napasigaw na yung tao. So pagdating sa punchline talaga, doon talaga mas naging wow, 'di ba? Ganun kagaling si Mot. Kaya di mo din masisisi kung bakit hirap talunin si Mot. Yun na ba yun? Time na ba yun? Kahit nga sa 3GS Gunman, lagi siyang tinatawagan. Ang dami ng miss call. Kaso lang iniiwasan, dinagampanan yung big roll. Ngayon sino sa atin ang tirador kung ako pa yung humandel sa pistol? Speaking of Yan. Parang wala eh. Parang yun din wala. Kasi nakalaban niya si Pistol, so... pistol, isa buhay, champs. Total, nandito na rin tayo. Aminado, laban ko kay J Black, pakiramdam ko talaga ako yung talo. Pero nung si Badang sumigaw ng luto, doon ko naramdamang panalo nga ako. Yung Badang defender na insulto sa akin punto na pahaging. Kasi yung kuro-kuro tungkol sa luto, di ba anggulo niya nga rin? Pinatunayan mo lang sa amin, nakautak mo yung Darwin. Naniniwala sa teoryang sa unggoy lang din ang galing.
Yan, men. Sobrang solid yan, men. Sobrang solid yan, men. Palubat na yung camera ko, ah. Cut muna tayo, guys. Diba anggulo niya nga rin? Pinatunayan mo lang sa amin, nakautak mo yung Darwin. Naniniwala sa teoryang sa unggoy lang din ang galing. Sobrang bigat niyan, men. Sobrang lakas niyan, men. Pero sige, usapang luto. Ikaw, yung dalawang laban mo sa Davao, kamusta man? Kasi dapat talo to kay Shelly at kay Shernan. Sus naman, di lang uminga yung issue porket home place, pero tus na yan. Shernan at Shelly, dalawang SH na naging shh na lang. No! Oh! Kasi puro sa Davao yun nagaganap. Oh, god damn, man. Man, sobrang solid yun, ah. Naisip yun ni... Oh my god, naisip yun ni Mot. Na angle na yun, nasilip niya pa yun. Shh. Porket shh, tsaka SH yung nakalaban niya, tapos sa Davao pa nagaganap. Hindi uminga yung issue kasi naging shh na lang. Like, god damn, man. Man, di pa tapos, pero sa tingin ko, naging mabigat na dito si Mot. Okay, para sa akin, guys, ha. Round 1, parang nalamangan na ni Mot dito. Para sa akin, nalamangan na ni Mot yung round 1 ni Sixth Thread. Kasi ito, daming punchline si Sixth Thread, okay? Daming punchline. Pero kung timbangin natin yan, ganon. Okay, nandito, ha? I mean, nandito, kung timbangin natin, nandito. Pero pag tinimbang natin do kamot, kahit tatlo lang yung mga, talagang, tatlo yung, para sa akin na, tatlo yung pumasok na suntok. Pero men, pang knockout punch. Kaya ben, pag timbangin natin yun, boom, gumanon talaga. Kahit tatlo yung super punch dito ni Mot, pero men, talagang worth it na worth. Talagang lakas talaga. Yung tipong pang knockout round, men. Kaya, di pa tapos, pero men, round 1 Mot out dito para sa akin. Stumble yun, ah. Pero ito, hindi natin i-count yung stumble kasi feeling ko si Sixth Thread nag-stumble din dito, eh. Parang may stumble siya dito na part. O, di ba walang ingay? Oh! Hindi pala yung stumble. Fake choke pala yun. Yeah, they're counting on you. Pero mas unexpected yung jinx pagdating ng moment of truth. Kasi cold-blooded yung twist. Lahat iiwanan kong shook. Hanggang pati mga tropa mong creeps madama yung out of the blue. Cause I got something to prove. At ang sarap panoorin na ako yung minamaliit nila habang pinapaburan ka sa comments. Isang patok sa takilya versus undefeated champ. I-compare natin yung moment. Ryan Garcia versus Tank. Bagsak yan sa smaller opponent. Kaya ano? Sino mga pumusta dito? Taas kamay mga boss. Sino? Anong kala nyo? Nag-i-invest? Pues, mga prediction nyo magmimintes. Llamado o dehado para sa akin meaningless. Tandaan nyo wala nang halaga yung odds pagtapos kuburahin tong DDS. Kasi, based yata sa survey, yung taas yata ng rating ni Sixth Thread. Kaya yun, pag useless yung odds, kaya yun, di ba? Kasi DDS inalis. Kasi sa basketball kasi, tumitingin sa odds eh. Doon pupusta kung sino mataas, di ba? Okay. Kaya sa lahat ng nakabet, pakiabot tong babala ko. Wala kayong makakamit sa babala nyo. Yung mga makamut, yung babala ko.
it. Trust me. Of course. Nothing. Hoy, badang! Badang. O sige na, nang-rape ka na. Total, yun yung gusto mo yata. At tamang sa kanya din ako natuto para manggahasa ngayon ng bata. Ano? Lakas na. Bias ba talaga yung Cebu? Eh di ba bago yon laban mo kay Sayad sa Maynila, tinulugan ka lang din dito? At bakit wala kang imik nung si Pistol binabadibag ka habang tinutulugan ng siya ng mga tao sa inyo? Mas tuturuan ko tong mot at tamang dumapo ka sa eksperto because I'm taking you back to school. Magdadaysek tayo ng insekto. Game! Alam niyo problema sa kanya? Relatability. At bukod pa yon sa tamang pag-deliver. Technical problem, nasa connection, wala dun sa receiver. Paano? Walang charisma, awkward yung body language. Kaya huwag ka sa taong mainis, sir. Para saan pa tong mikropono kung di rin pala nila ramdam yung speaker? Kaya hindi naging effective yun, guys. Pero sobrang lakas pa naman ng reference na yun. Nasa English. Nasa English yun, yung receiver, speaker, nasa school yun. Okay. Man, sobrang lakas pero hindi siya nang effective. Bakit? Kasi, yung pinagsasabi ni Sixth Street doon, hindi yung makakma doon sa kay Mot. Kasi sinabi doon ni Sixth Street na pangit mag-deliver, awkward yung swag, mahina yung pagka-deliver, malamya, parang ganon. Pero hindi kasi magaling si Mot talaga mag-deliver. Kaya, hindi ganon naging effective. Parang useless yung punchline, useless yung kasi hindi tumatama dahil hindi natin makikita ang Mot yun. Dahil si Mot talaga, magaling yan mag-deliver, man. Magaling. Lalo na yung Apex versus Mot, man. Sobrang lakas niya dun, man. Kung mikropono, kung di rin pala nila ramdam yung speaker. Ang dami mong pagkukulang. Ganito yan, para meron kang matutunan. Kalahati sulat, tas kalahati performance, tas fuck you, ba't kita tuturuan? Joke, okay? Kaya lang yan. Tulad ng laban niya kay Lanceta, nag-reference ng NBA celebration. Tapos parang, kasalanan pa yata ng mga tao kung sa live di nag-gets yung buwisit na yan. Kahit yung mga rappers sa likod, di yun nakuha. Bumubulong lang si K-Ram ng, tingnan nyo, NBA reference yan. Oh! Solid. Man, yan. Pasok yan, man. Pasok yan. Si K-Ram pa yung ginamit niya dito na reference or kung na tao para maging effective talaga kasi sobrang tropa yung dalawa, di ba? Okay. May taga-explain ng verse yung puta. Pero kailangan natin yung puntusan, di ba? Kasi legit yun feeling ko madami talaga hindi na-gets sa live nun. Kasi kahit ako doon na ako na-gets nung may nag-edit na tas binigyan ng meaning yung part na yun. wordplay, sobrang nakakabilib. Proud na proud ka sa estilong binibasic na lang ng mga aspirants dun sa Motos Battle League. Ano ka nagta-try out? Sige nga! Badger. Sige. Ngayong taon, anong pinakamalakas na sinabi ni Mot? O diba? Tangina, pati yung amo walang matandaan. Ikaw yung pinakamamahal nilang endorser. Pero wala kang tamang na endorser. Paboritong employee na di maalala nung employer. Yung mga bara kung pakinggan yung both sides. Piliin mo maging iba. Ilan lang yon sa mga obra kong nagpapatunay na yung namomotivate mo, mga rapper lang. Nakalimutan mo yung mga taong may normal na pamumuhay. Niwala nga po. Ito guys, dito din na part, parang hindi siya gaano din tumatama kay Mot. Dahil, ito para sa akin, relevant naman si Mot Yung mga bara niya, hindi naman siya pangkalawakan, hindi siya mahirap intindihin, like, hindi siya may mga iba ang malalim talaga, pero hindi siya tulad ni, sino ba yung mga malalalim? Tulad ni Sayad, tulad ni, yung sa Flip Top, kalimutan ko nung pangalan niya. Basta yung mga malalalim,
Tulad si Lance pa yung dati, dating Lance talaga, mahirap intindihin yun. Di ba? Para sa akin dito, si Simot is irrelevant, tas madali naman intindihin yung mga laban niya. I mean, yung mga bara niya. Hindi siya gaano ka out of this world, kumbaga. Kaya niya makipag-sabayan sa mga tao. Taong may normal na pamumuhay. Ni wala nga kwento yung rounds niya eh. Walang kwento yung rounds niya. Reference naka-random. Ako sa tula ko mabusisi. Fibonacci, pag nagsulat to, nakakalculate ko ng maigi. Iba yung rapper na Pandayo sa rapper na may artistry. Iba yung Leonardo DiCaprio sa Leonardo da Vinci. Yun, solid yun, man. Pero yung setup, hindi siya ganun ka-effective. Sana doon na lang dumiretso si Sixtet, no? Wala kang ganun! Kasi, ibis unahin yung pag-improve, yung handshake pa nila ni Phoebus yung inuna. Parang tanga. Yung pa yung inuna. Gaya-gaya sa NBA, pag naglaro naman, mga bonjing ang puto. Okay lang yan. Hoy, tignan mo mga kabats natin. Si Lanceta naging mas accessible sa mga tao nung nawala na yung vibrator niyang dala. Oh, legit yun. J-Black Invictus nagkampiyon. EJ Power naging mas contender pa nga. Pinatibay kami ng talo. Yun yung sikreto, tanga. Kami yung tunay na naging motivated sa mga kulang. Ikaw tong naging contented sa mga akala mong meron ka na. PSP... Diyan din, man. Parang, sa akin lang kasi, di ako parang naging convinced sa punchline na yan. Kasi parang pinakita doon ni Sixtet na, parang pinakita ni Sixtet doon na, mas okay yung natalo na kasi, mas malakas yung natalo kasi doon ka magpapalakas kasi natalo ka di ba? Pagka nagkamali, listen, learn, parang ganon. Pero, sa pinakita naman ni Mot, guys, yung pagka-undefeated niya is lagi naman nag-i-improve kahit wala siyang talo. Lagi siya nag-i-improve para sa akin. Kaya, kung tingnan natin si Mot, hindi lang siya, no, yung tipong mapansin natin na lumalakas. Bakit? Kasi sobrang consistent niya. Sa sobrang consistent niya, hindi natin makita yung paglakas niya. Unlike dati na nung bata pa siya, yung rookie year, talagang pag ganun yung makita natin kamot. Pero ngayon is parang naging stagnant. Kasi yun nga guys, consistent siya. Wala siyang laban na mahina, puro malakas pinapakita niya. Kaya hindi na napansin yung pagiging malakas niya. Kaya dito hindi ako masyado convinced sa punchline na to. Kung naging contented sa mga akala mong meron ka na. PSP, kayo din may kasalanan eh. Binusog nyo sa kumpiyansa at wala yung naitulong. Sunod-sunod ba naman yung luto? Kaya paano pa yan magugutom? Ano dahilan mo? Kaysa mas magaling yung nasa inyong bracket? So, mas solid yung punchline na yun ha. Pumasok yun ha. Sunod-sunod yung luto. Kaya nabusog. Okay. Baka nakakalimot ka, 2019 isa buhay, bracket namin yung pinakamadugo sa history ng battle rap dito. Legit? May Okay. Balakid, Marshall, Lanceta, Poison, tas finals kay Apex, di pa ako yung paborito. Tangina, look me in the eyes! Hindi kalaban mo yung nagsusulat o nagdi-deliver ng bara para sa'yo, iho. Huwag mong isisisi sa kompetisyon kung yung kakulangan ay nasa iyo mismo. Pero, men, hindi ko makita na may kakulangan si Mot. Talagang para sa akin, men, sobrang consistent. Parang wala nang kulang kay Mot, guys, para sa akin, men. May part pa dito si Mot, nag-adapt sa bagong meta ngayon, tulad ni GL. Train of Thoughts. Nasa iyo mismo. Paano nabulag sa panandaliang sikat, ngayon di ka naramdam ng mga tao. Sa flip top ka lang undefeated, hoy dito wala ka pang panalo. Kasi sapat na daw nagawa niya sa kasaysayan. Pero nagdirito ka pa, ang labo. May Mot na sa remote, pero puro rewind lang si Gago. Dinaan pa sa baliktaran, nire-replay na lang yung history ng sariling pagkatao. Taong 2017 nung siya'y sumikat. Pagtapos nun, nawala na. Kaya pala may 12 months bars kasi hanggang 1 taon lang yung kaya. Hindi yung walang sigawan doon. Bakit? Yes. Kasi hindi naging effective doon, men.
Hindi naman lumawas si Mot nung pag-champion niya. Mas nakilala pa nga siya. Mas yung music niya, mas may pumatok nga doon. Okay. Parang di natin makikita yung mga pinagsasabi dito ni Sixth Threat. Hanggang 1 taon lang yung kaya. Tangina. Idol. Malakas sana yun kung talagang legit na kung legit na bumababa yung career ni Mota, malakas na punchline yun. Kaso hindi eh. Tawag dito, 1 taon lang yung kaya. Sobrang ikli lang ng iyong prime. Yung crowd dito. Sobrang ikli lang ng iyong prime. Ordinaryo lang yung pedigree. Idol na idol mo si Lebron pero wala kang alam sa longevity. Sobrang daya ng crowd dito. Okay. Yung crowd dito. Sobrang ikli lang ng iyong prime. Ordinaryo lang yung pedigree. Idol na idol mo si Lebron pero wala kang alam sa longevity. Tangina kay... Tulad nun, wala kang alam sa longevity. Men, may longevity si Mot, men. Daming panalo, men. Walang talo. Like, men, consistent si Mot sa rap battle, sa music, sa hustling, may business. Like, men, kaya dito guys, hindi nagsigawan yung tao kasi hindi nila yun nakikita kay Mot. Maganda yung mga punchline ni Sixth Threat. Ang problema, hindi tumatama dahil hindi ganun si Mot. Longevity? Tangina kaya humina ba talaga si Mot? Parang dito guys, parang gusto na tapusin ni Sixth Threat yung lines niya. Kasi nawala na siya ng energy dito eh. Kasi hindi sumisigaw yung crowd. Parang ramdam niya na, oh my God, nag-flop yung lines ko. Ulol, hindi ka lang nag-improve, walang nakikitang dedication. At kung talagang undefeated ka, ba't di mo kayang manalo dyan sa sarili mong limitation? Ayun na. Kaya, kampiyon sa kampiyon, ako mismo nagsasabi, matagal ka na po na pag-iwanan. Kung Hindi naman ang pag-iwanan si Mot talaga, men. sino pa yung may kantang ginto, siya pa yung unang kinalawang. Kaya ako... Hindi naman, Kaya, hindi kinilawang si Mot, men. ako na sumali ng Donggalo. Kung tingin nyo, iso yung ganun. Nagka-problema sa XB at kung ano pang makita mong rason. Pero lumipas mga taon na pagdaanan ko mga yon, tinatalakay mo problema ko noon, tinatalakay ko problema mo ngayon. Solid yung ender, guys. May mga part dun na solid talaga. Ang problema yung concept lang na punchline, yung concept lang talaga hindi tumatama kay Mot, guys. Man. Oh my God, man. Idol Sixth Threat. Panalo siguro si Sixth Threat dito kung hindi ganun. Bakit ganun yung angle na napili ni Sixth Threat, man? Bakit ganun yung tingin ni Sixth Threat kay Mot na laos na, mahina na, hindi naman lumaylay. Sa akin kasi, hindi lumaylay talaga si Mot. Kundi, sa sobrang consistent niya, kaya hindi natin random yung mas nag-improve siya. Kasi consistent niya, di ba? Parehas malakas pinakita palagi. Continue tayo, guys. Sayang. Ko problema mo ngayon. Parang GG na eh. Eto guys, round 2 lang ni Sixth Threat. Di pa bumabanat si Mot. Parang GG na eh. Buhay pa! Gising pa! Pinupuna mo pa yung handshake namin nila, Pibus. Ba't nagmamaktul to? Minamasama mo yung kamaya namin, tas yung kabay ni Badang pinagtatanggol mo? Solid yun, men. Diba? Kada pasok ng bagong round, alam kong sa bawi, sabik kayo. Pwes kahit wala nang rebat pa na mangyayari, may ibabalik ako. Game? Naalala niyo to? Pok-pok? Nakain? Nagets nyo ba yung quotes ko na yon? Kung nakaraos lang ako sa unang round, wala sanang nagmumot-mot na yun. Yung call out mo, epic. Tanginang ST yan, sex trip. Oh, ST, sex trip, sakto, epic, di ba? Biglang nag-leak na pumasok ng Donggalo, naging STD na, kadiri. Pok-pok, nakain. Seryoso, kayo sa'yo kahit pok-pok. Kadiri pag-usapan. Tas dinala mo pa sa mot-mot, edi dumating pa sa kabuanan.
Halatang dali lang ng dali. Pero sige, patungan pa natin yung pangkantutan niyang sinabi. Susundutan ko ng detalye at ako'y magpapalabas din ng mensahe. Sumabay ka sa aking ingit. Kantutan. Binanggit mo aking ngalan. Pasalamat ka sa aking pare. Tinignan ka nila bilang matalik kung kalaban. Kaya sa karir mo may nangyari. O, di ba baon? Kaya yung reference mo na pang kama, wala na. Natuldo ka na yun. Tira ka kasi ng tira. Ayan, ikaw pa naputukan ngayon. Pero hindi pa tapos yung throwback. Meron pa akong trivia na another. Noon pa lang, dama ko na yung inggit niya sa body language, naka-channel. 2017, isa buhay finals. Ako'y nagpa-practice todo hassle. Sa sulok kung saan ako naroon, bigla akong nagpagulong ng bottled water. Oo, si Gago ng babader. Halatang gusto niya akong mag-suffer na mag-choke o mag-stutter. Then a few years after, ngayon ko napagtantong yung baliktaran nagmamatter. Akalain mo yung brother, magkikita pala ulit tayo sa finals at ikaw naman yung papagulungin ko sa bate. Probinsyanong inggitero, sakin sa oportunidad. Ang haba lang ng setup dun, no? Sa kap, Pero yung gusto lang sabihin ni Mot is pagulungin lang. Okay. Ang haba, sobrang haba nun. kapwa niya Bisayang nakalikha ng ugong sa syudad. Ginawa niya kay Kairam sa Cebu. Yung galit ng mga Bisaya, sumiklab. Pinagmukha ba ng mga kaaway yung kapwa niya yawa? Galing mo ring mambaliktad. Pinuna mo yung paggamit niya ng punto. Medyo madaya nga yung crowd. Feeling ko madaya. Keso insulto. Bisaya kayo pareho. Gatekeeper umasta. Samantalang pag siya yung gumagawa nun sa duelo, gusto mo kami mabilib sa ganda? Isa kang hipokrito, ang kinero. Bitch, please, alam na. Baka nakakalimot ka. Sa'yo rin ang galing yung disenyong ginawa mong dis sa kanya. Okay. Ano nga sabi nito? Para kang, probinsyanong inggitero ka talaga sa iyong kapwa Bisaya. Lahing talangka. Dumikit na nga sa lobo, di pa rin nakalipad. Di ba yung linya ang sagwa? Talagang di yun aangat kung hinihila pababa. Oh, yun. Solid Pero yun, sige, man. usapang Solid. lobo. G-Wolf, lobo. Tara pag-usapan natin. Mas nakinabang ka nga kung susumahin. Binago mo yung tema ng mismong anthem. Dahil sa lobo, pumutok at nagkapera na busog pa sa pagkain. Halos lumipad ka rin sa langit. Ikaw yung bidang nasa top. Pero ikaw din yung di na nakita nung tumila na lahat. At kung ano yung tamang kwento, bumalik. Oo, kasi pagkatapos ng, yun yes, may punto yun. Tumatama yun. Dahil pagkatapos talaga ng distrakan, si Floyd yung mas umangat, tas naiwanan si Sixth Street doon. Sapagkat mas lumipad pa rin yung lobot na iwan ka sa pag-angat. Kasi tignan nyo na lang kung sino yung nakaabante. At kita naman kung bakit pa siya napasali. Makahabol man lang kaya nga nagbaka sakali hanggang finalet, baka makita man lang sarili niya nakadiamante. Ito guys parehas sila technical. Sobrang parehas lang sila sa kaka-creative ng writings. Nagmatter lang talaga dito yung mga punchline, yung kung lumanding ba yung mga punchline nila, yung mga meaning ng mga lyrics nila, dun na lang talaga nagmatter dito. Kung ano mas trip. Lang sarili niya nakadiamante. Hanggang finalet, baka makita man lang sarili niya nakadiamante. Pero pasensya na pare, kung nandito ako para yun ay kunin sa'yo. Naiganti ko pa si Kairam sa tulad mong Bisayang ng babayas, mga stupid kayo. Pinamukha ko lang din yung kaibahan ng lobo sa nag-iinaso. Kaya ito ang ganti ni Tom para kay Jerry dito sa bully na to. Okay. Yun yung round 2 ni Mot. Okay, para sa akin guys, tabla lang. Treat your Mabigat. week with a delicious Japanese snack. Doon kasi kay Sixth Street, daming punchline talaga doon. Doon kay Sixth Street. Para sa akin guys, sa round 2 ni Sixth Street, daming punchline. Dito naman sa round 2 ni Mot, may knockout punch, yun tulad sa Lobo. Pero yun lang eh. Yun lang eh. Tas yung intro na ikaw pa yung naputukan. Hindi ganon mahaba yung ano doon, pero hindi ganon ka
para sa hindi ganun kabigat na suntok yon. Yung pinakasuntok lang dito kay Moth sa round 2 is isa lang yung Lobo about kay Flow G, yun lang. Pero men, para sa akin round 2 6 threat pa rin ako dahil sa sobrang dami ng punches, lalo na yung formula, tas yung Da Vinci, yun. Tas madami pa yung mga paunti-unti doon na mga punchline na tumatama talaga. Kahit madami akong nasabi doon sa round 2 ni Six Threat na madami akong nasabi doon na hindi lumanding. Pero same lang din naman pala sa round 2 din ni Mot na sobrang haba ng setup. Ang ending is hindi pa din ganun ka lakas ng punchline. Pero meron. Okay. Pero para sa akin, round 2, 6 Threat ako. Round 1, Mot. Round 2, 6 Threat. Okay, tingnan natin round 3. Dikit talaga, no? Dikit talaga. Di natin masisisi yung judge. Eto guys, yung pinakita dito sa judges, ang pinagpilian talaga sa judges dito, yung trip nila na punchline. Yun na lang talaga, dun na lang talaga. Kasi, kung basihan nyo yung technicalities, wordplay, mga ganun multis, pareha-pareha lang sila talaga. Grabe! XB na Angel G-Wolf. First time kong narinig yun ba? First time kong narinig yun. This na kay sa G-Wolf. Lap trip, gagi. Siguro sinasabi mo lang yan para makalimutan namin yung diss track mo kay Haring Manggi. Isa buhay champion, dinistrack si Haring Manggi. Lagot! Ang malala nun, hindi pa siya sinagot. Ano yan? Pre-med yata to eh. DDS, XB, Donggalo. Sinabi na yun ni Shay lahat Akala ko pa naman meron kang bagong ideya. Nakakaawa Pre-med to. Thomas Edison, ninakaw lang pala yung bombilya. Huli na, game! Tanong nga, sir. Ngayon, pag-usapan natin yung pinauso niya last year na tumanggi ako. Game! Malamang, nakita niyo lang ang puno yung December ko ng mga gigs tangina mo. Pero huwag mong kalimutang ikwento din yung mga panahong ako unang naghamon sa'yo. Quarantine days, sabi di ka pa daw ready, tas biglang si Zaito tinanggap mo. Lalo, gaganyan na naman yung mukha. Ganyan yung itsura niya. Ganyan yung itsura niya nung siniwalat ni J Black na umatras sa dati kay Sak nung Ahon 10. Hindi totoo? Hindi? Kasi tingin mo, mas madaling paghanda. Pareha sila ng angle dito, no? Sa round 1, no? Daan si Craig ganun, pero kay Sak dapat may sulat munang nakatoka. Na kaya pasok yung John Wick, patayin muna yung aso ribatan na ginawa mong pangontra. Yung ribat, naka-wordplay, naka-multi, kabisado pa ng sobra. Memorize yung isasagot, isa din mismo yung scriptwriter nung pinapalabas ng istorya, gago. Tapos, gagawin lang itsura ng mukha. Paano? Yung madayang technique niya in question, na-detect tuloy yung kriminal nung dinaan sa facial recognition. Uy! Kaya pala nung press con, gusto na daw makalaban si Looney. So, kumpleto na to si Kumag. Kumpleto na. Mautak. Pati yung sumulat nung meron ka na ding sulat. Kaya pala lagi niyang inaasar yung mga kalaban niyang nag-overtime, di ba kamo? Pistol J Black, sobra sa oras. Lanseta, higit 50 lines. Yan ang lagi mong panargo. Yung manggugulang, takot magulangan. Inuunahan niya na lang kaso, namumuna ng overtime itong mahilig na mag-clock in ng maaga sa trabaho. Buti pa ako, malinis lang magtrabaho. Kaya sa susunod, huwag kang puro imbento. Kumpletuhin mo yung detalye na yung binibigkas. Cause bitch, it took 5 years o 6 na pong buwan para sa 60 yaks. Kanina pa kita dinuduraan. Di mo gets yun, Brad. Puro spit yun, Brad. Kasi ganun yung spitting facts. At speaking of facts, December 7 dapat tong finals Pero para makalamang tong manok nila, pati araw mamajikin. Nakita nilang may gig ako sa ibang bansa, kaya pinaaga para yung paghahanda ko mabitin. Mga hurado, para saan pa yung sinusulat nyo dyan kung may script na pala? Ano yun? Credits na lang yung tatalihin?
Makokontrol nyo yung puntos pero di yung punto ng aking sasabihin. King-ina mo sabi mo kay Pangs, ikaw ang mas leon. Leon daw na maghahari. Pero nagpatali ka sa kanila. Naging kanibalismo, tong leon din yung lumamon sa sariling pride niya. Hiyay ka. Pride leon, tangina nakuhang magpa-under. Naging puta na may handler. Animal Kingdom, ikaw naman yung binaliktad, yung leon na yung lumuluhod sa badger. At pati kay Phoebus. Tangina, champion yan ha. Ngayon may sugar daddy na lang naman. O sugar daddy niya din yun. Para sa milyon, naging bitch yung may corona para kay Chavit Singson. Ngayon, harap sa salamin. Karma'y nabalik na din na ang alila ay alila kahit pabalik tarin. Please. Ngayon, karera mo'y nakadepende na lang sa kanilang activities. Binigyan ka niya ng kotse, di pa rin umarangkada abilities. They gave you an expander but you're able to expand your possibilities. Wait, parang pamilyar. So, binigyan ka ng sasakyan ni Mr. P. Really? So, anong ginagawa niyo ni Mr. P? Didi? Grabe, Didi. Justin Bieber kate. Justin Bieber kate. Dek. Tanungin natin. Sige nga. Anong ka-rhyme ni Phoebus? Delicious. Basta wasak nung bumangga. Vehicular na homicide. Kahit liga, imposible itong ma-override. Pang-apat ko na W. Pamilyar yung logo by. 4 na yung pinagulong parang 4-wheel drive. Tangina. Pag tinalo ka dito, hindi counted. Counted mo mukha mo. Nakita nyo, ihagis puting tuwalya. Kanina ko pa pinipigato at malinis rin na ba? Ito na! Sa pinakalakas na round dito ni Six Threat is round 1. Yung round 3 ni Six Threat is okay lang din. Pero parang walang knockout punch doon si Six Threat. Okay, tignan natin round 3 ni mga tayo. Binigyan daw ako ni Phoebus ng kotse. Ang daming padali. Tanga nakuha ko yung kasi yung pera hinati. Yung round kasi ni Six Threat guys, ito maganda naman kaso ano siya, basic angle, kumbaga gamit na recycle na. Kasi yun nga guys, about sa umatras, ganun. Yun, paulit-ulit pa din. Alaga ka ni ganun. Like paulit-ulit pa din. Kaya hindi siya, parang hindi na ako nagulat doon. Kaya continue tayo. Tanga nakuha ko yung kasi yung pera hinati. Mula sa ahon, pati yung unang laban ko sa PSP, kaya yun nangyari. Insulto sa'yo yun kasi nung ahon yun yung panahong umatras ka, doon pa ako nakaabante. Oh, naribat pa men. Sisimulan ko tong round 3 tungkol sa panapos na Duramo. Malinis, trumabaho. Pues alam na mga tunay na fans na yan ay hinango mo lang din sa kathako. Mula 12 months bars na karamihan sa ulado, hanggang 13th man pay employee of the year, naging malinis, magtrabaho, tarantado. Kaya sa mga battle fans na bago, aralin nyo yung history, hindi yung isusumbat ko pa yung nagawa ko. Huwag kang magalit sa aking gago. Pinapaalala ko lang yung dati, parang mindset ko sa Dunggalo. Oo nga. Pero seryoso. Yun palagi. Mali. Yung mga taga-Dunggalo yun talaga. Magkaragay yung history. Sino yung nauna? Inis magtrabaho, tirador, Six Threat. Parang ilang ulit nang nagtatangka. Kung iisipin nyo yung lohika, di rin kayo mamamangha. Mula sa slogan at pangalan niyang di na malag-aakma. Kasi ang malinis na tirador, pag trumabaho, walang banta. Ikaw, di ba dinamay mo syota ni Tats? Magulang ni Akata, An Mateo,
kung sino-sino rin kapag nandis, kahit civilian RIP sa kanya at wala ng peace, sabay magsasabi ng malinis magtrabaho, sinanay mga tao kasi dun kayo na please, ginagawa mo lang casual para di halata yung casualties. Uy! Ako tapos na. Oh my God, choke na naman, man. Oh my God, man. Oh my God, dito natin makikita guys kung bakit nanalo pa si Moat. Mahaba-haba na yan guys, madami-dami na yung stumble na yan. Oh my God, man. Oh my God. Tapos hindi pa ganun kalakas yung round nyo sa round 3. Kahit nga yung stepfather at nanay ni Apex, sinabihan niyang everyday daw may kantot. Binalibaliktad lang ng bata, parang Apex versus Moat. Binalibaliktad lang ng bata. Ang laswa naman ang tira. Pues yung tinawag mo na bata, ikaw naman ang babalibalikta rin, halika. Pag nakalipas na tong laban, ito yung magtatanda na linya. Kung ikaw yung ika-anim na banta, ako yung bata na minanika. Pero hindi madali. Kasi manalo o matalo, yung lagay ko alanganin. Kung lahat kayo na puwersang sa kontrobersya magpakain, issue ng scripted tsaka luto, yan yung mga anggulong nakahain. Nagagamitin mo na lang at itutugma mo laban sa akin, di ba? Sa live ni EJ Power at Lanceta, pinag-uusapan laban natin. Dalawang tropa mong sinungaling na may propaganda pa ilalim. Sinasabing, kumpare ko raw si Pibos, alam na agad yung hangarin. Para yung hate sa kanya ng tao, sa imahe ko masalin. Ngayon ako na yung kontrabida sa litrato. Inaabangan kung paano maagrabyado at kawawain. Kasi sa tingin nyo, hindi ko na-deserve pa ang manalo. Pag natalo, satisfying. Oh. Kaya para saan pa pagiging malikain? Paano pa ako magpapasiklab? Kung mas nakulayan ako ng kontrobersyang mas pinapatingkad. Baliwala lang lahat ng mga laro sa salita kong nilimbag. Kung hindi nyo naman nakikitang ako na yung binabaliktad. Ganda ng ender na yun, ha? Sige. Ako na yung antagonista. Pawa. Kasi kahit gusto kong bumait, di ko na magagawa to. Sakto. Ikaw yung matira mayaman champ na bet nila manalo. Ang kaso, ilibing daw ng buhay ang mga sosyal. Kaya ito ang death sa threat ng Dunggalo. Kasi masakit to gago. May halong ghetto dogs yung mix. Alam nyo na yung sunod na hit. Ito'y 530 Santa Rosa. Di naaabot pa yung 6. Solid din yun, man. Alam mong tagos yung Dunggalo hindi lang reference. basta asintado. Ginamitan pa kita ng bala mula sa mga kakampi mong sundalo. Malarambo, para kung pinasok yung pinagmulan mong kampo para sabihin sa sarili nyo na amo kung sino mas malinis magtrabaho. Okay, man. Para sa akin dito, guys. 6 threat. Oh my God. Panalo si Moat. Solid ng ender na yun, ha. Yung Santa Rosa. Bigat nun, man. Oh. Knockout punch yun. Pero ang problema dito, guys. Oh my God. Mahaba-haba yung mga hang time dito ni Moat. Round 1, round 2. Madami-dami. Round 3. Ewan ko na lang kung bakit hindi pa nasilip ng... Kasi ito, parehas lang talaga sila mabigat. Walang nakasobra sa lamang dito. Kaya doon lang natin titignan. Para sa akin guys, tama yung mga sinabi ng tao na 6 threat. Pero respeto pa din si judge. Kasi sila yung mas may alam sa atin. And enjoy na lang natin yung competition guys. Hindi na natin sabihan, luto, ganun. Hindi natin yan sabihin ganun mga bagay. Kung luto, sila na enjoy lang natin kung ano yung result. Pero yeah, respeto sa nanalo and respeto din sa mga nagsabing 6 straight panalo. Dahil ako mismo, para sa akin 6 straight panalo dito. Para sa akin guys. Kung hindi nag-choke si Moat sa round 3, Moat talaga, sure bull. Okay? Pero kasi nag-choke ng ganun, yeah, para sa akin 6 straight ako dito guys. Kaya 5-4. And my judges, kailangan natin respetuhin. Kasi kung magalit kayo sa resulta ng judging, wala na lang battle, di ba?
Yeah. That is it, guys. Ganun talaga yung mangyayari, guys, sa pag sobrang dikit ng laban. May dayaan na maisipan na may daya na nangyari kasi sa sobrang dikit ng laban. Kahit saan liga naman, ganun talaga. Kahit basketball, kung saan-saan, pag dikit ang laban, daya talaga yung papasok sa isip. Kaya,